Like, may kinailangan bang adjustment from your end in terms of writing songs for the P-pop generation? Kasi yun nga I get my energy from the artists that I work with. So, kung mapapansin nyo, iba-iba talaga yung mga artists na nakakatrabaho ko. Iba-iba yung style. So, from Gary V to Moira to Rico Blanco to Yan Constantino, Eric Santos, and the P-pop groups that I've worked with. So, ako, hindi ko kasi i-impose yung sound ko. I will get the energy from the artist that I'm working with and then build the song, the sound, based on the identity of the artist. So, ganun lagi yung mindset ko every time I work with any artist. So, hindi ko i-impose yung sound ko, but I will get it from the artist that I work with. So, ganun. Kapag ganun yung mindset mo, mailalabas mo yung galing ng artist. Hindi ikaw yung magdidikta ng sound sa artist. So, that's how I work. Kanino ka nahirapan getting the energy? Alam sa yung I'm sure na nahirapan niya. Hindi naman. Ayoko magpangalan. Dati, when I was younger, medyo may mga times na may nakakatrabaho ako na wala akong choice. Nakatinignan na yung discography ko nung bata pa ako. Pero ngayon, nakakapili na ako eh. Kapag hindi ako na-inspire dun sa artist, hindi ko siya gagawin. So, kung mapapansin nyo, kung nakita nyo na nilabas ko yung song, and nagkaroon ako ng record with this particular artist, ibig sabihin, gusto ko siya, I believe in that artist, and maganda yung energy niya. And meron akong something na madodraw out from that artist. Ibig sabihin, meron akong artistry na makukuha and I can build from there. Kung wala akong makukuhang something dun sa artist, wala akong magagawa. So mahirap. Kasi that's how I work eh. I need to see the artistry of that particular singer-songwriter, and then I start from there. Ngayon, kung wala yung starting point ko, wala akong matatrabaho. Last related to that. So meron ba yung dati hindi mo bet pero eventually, syempre lahat din ng singers nag-involve. Yes. Eventually parang na-appreciate mo rin yung artist. Parang wala. Ay, consistent na hindi. Kasi meron talaga ako na parang, meron akong nakatrabaho dati na, wait, wala naman to eh, napipilitan ako. Wala to eh. True enough, hindi na sustain yung career niya. Pero yung mga artists na, especially now, the artists that I work with now, naniniwala talaga ako sa kanila. Feeling ko, magkakaroon sila ng mga sustainable careers. Kasi importante yun, kasi kahit na anong galing namin na songwriters, record producer, kung wala yung natural talent dun sa artist that we work with, wala rin nangyayari. So, importante yung galing ng artist. Kasi ang role namin as songwriter, record producers, is to draw out that talent from the artist that we work with. Ngayon, kung wala akong mahihilap ng the artist, wala. Hindi siya sustainable. Check mo na lang kung sino. Ibulong na lang. Correct. And, sir, Hindi na mga acting. Kayo magkaano? Ay, mayroon bang ABS-CBN Christmas song ulit na yun? Yes, magkakaroon, pero ayokong mag-preempt ng details, pero it's ongoing. You're also part of it? Yeah, I'm part of it. Ay, wow. Pero it's ongoing, yes. As in, kahit na konti lang. Ay, naku, ayokong i-preempt ang court ko. May announcement. Oh, may announcement. Lapit na kasi. But I cannot, but definitely meron silang aabangan. Yun lang ang sinasabi ko. Hindi ko pwedeng i-preempt eh. So wait for the official announcement. At kayo yung unang makakita. Yes. Sige, na-excite ako. Pero nakakatuwa kasi ang daming nominations ng ID natin last year. Nominated siya sa Awit Awards this year and pati sa Catholic Mass Media Awards. So, ayun, nakakatuwa lang. Diba? Despite sa non-renew, charot. Pero, Sir Jonathan, may mga award-giving bodies ka ba na ina-aspire na ma-recognize ka? Kasi like, di ba parang may Asian Creative Awards na for Best Theme Song. May mga ganun. Yeah, nanalo ako sa Asian Creative Awards
2 years ago. No, 2 years ago for He's Into Her. Ay, Hindi ayun, GYO. yes. Pero ayun nga yung mga awards na ako ultimate dream ko talaga. Pero syempre ultimate yun. Okay na dream na lang siya. Syempre lahat naman ng artists aspire to have an international recognition na Grammys level, di ba? Eh malay mo ibigay ni Lord in the future na magkaroon pala ng Filipino artist na may Grammy Awards and I'm part of it. Di ba? Why not? That's the ultimate dream. So, Pero I think yun nga, di ba recently, kasi yung yung SB19, for Grammy consideration, di ba? Correct. Malay mo, Posible. it could open doors for other Filipino artists, di ba? How do you feel about that? Yung nandun na tayo, at least malapit na tayo dun sa ultimate. Sobrang nakaka-excite. Sabi ko nga sana makita ko in my lifetime. Para na mga tanda ko na. Pero sana makita natin in our lifetime na merong Filipino artist na ma-nominate and manalo sa Grammys. Yung nomination step 1, okay na yan, di ba? Kaya nga, pag man-nominate talaga na makapag-final nomination ang SB19, grabing achievement for the industry. Kasi dala-dala na naman ng SB19 yung buong industry kapag sila yung na-nominate sa Grammys. So, sobrang nakaka-proud, di ba? Ayun. Thanks, Albert. Shout out ulit sa ating mga nanonood sa TikTok. And may question si fans. Alive ba tayo sa TikTok? Yes, Sir John. Okay. Regarding Himig Handog, kailan daw... O gawa kayo ng video na gusto ko nang bumitaw. 700 million na siya sa TikTok. Right. Sir John from France, when will Himig Handog of ABS-CBN be back? Himig Handog of ABS-CBN will be back next year, pero meron tayong Himig Handog Phil Pop. Sobrang historic din ito kasi it's the first time na yung dalawang biggest brands in songwriting competition in the Philippines, which is Phil Pop and Himig Handog, are joining together in a festival. So abangan nyo yan, may finalist na tayo na in-announce. Yung songs are currently being produced and malulaunch siya by early next year. Tapos yung grand finals will be first quarter next year. Thank you, Sir John. Our next set of questions will come from Eric Sandayos of Chika. Hello, Sir John. Congrats. Yeah. Sir, speaking of nomination, yung tayong ligaya ng isa't isa has been nominated this year's Awit Awards. Yes. How meaningful is that for you, sir? Yung nomination. Sobrang meaningful noon kasi yun yung song na ginawa namin and kanta natin para sa ating lahat. Yun yung nag-open na uli, di ba? Na somehow nakita natin na patapos na yung pandemic, di ba? And nagtatanggal na rin ng mga mask yung tao, di ba? And yun din yung yung after the shutdown, di ba? Yun yung ID natin na nilaunch natin right after the year na na-shutdown tayo. So sobrang yung hope na binigay ng song na yon, na yung sinasabi nga na tayo ang ligaya ng isa't isa, na kumbaga mawala man ang lahat, di ba? Tanggalin man yung mga bagay na mahalaga sa atin, pero as long as we have each other, di ba? Yun yung message ng song. Maitatawid natin yung Pasko, maitatawid natin yung buong taon. So importante yung message ng tayo ang ligaya ng isa't isa, and seeing that song being nominated sa mga categories ng inspirational, di ba, and other categories din. Kahit sa Catholic Mass Media Awards, it got nominated. Ayun, sabihin ko na naman ulit, my heart is just filled with gratitude. Next question ko, sir. Bale, so dami nyo nang ginawa ng kanta, di ba? So, nanalo na at na-nominate. So, meron po ba kayong mga future na gagawin ng kanta ng local singers natin? May mga naka-line up? Yeah, meron akong mga tinatapos na mga projects with a lot of singers, particularly mga singer-songwriters na tinitrain ko din. And ayun, marami kayong Can you name names? Kasi Kahit mga patapos na yung full-length album na tinapos ko for Chemo, yung grand prize winner natin sa Idol. And then
ongoing, meron akong tinatapos na full album ng ating pinakamamahal na Songbird. Diba? Okay. So, plan namin na ma-release yan by early next year. Yung, actually, first full-length album ko yan na ginawa for Regine Velasquez. And then, meron akong sinisimulang inspirational album project with Sir Gary Vee. So, at marami pang iba. Sir, last question. Speaking of nung title nung sa theater yung pinaplano yung gusto ko nang bumitaw. Bumitaw na rin po ba kayo? Mga instances din po ba? Yun nga, di ko pa napapagod. Ano yung title ng ano niya? Pag napapagod, ditutulog lang. Tapos energized ka na ulit. Pero excited ako dyan sa gusto ko nang bumitaw kasi finally magiging theater musical siya, di ba? And isa din yun sa mga dreams ko eh, na, kasi syempre Lyric and Beat, it's a musical series, di ba? Ito, iba pa rin talaga yung theater musical, di ba? And excited ako for that. Okay, thank you sir. Congrats. Thank you. Sa ibang pwesto na lang yung tanong mo, Alfie. Bulong na lang. Bulong na lang. Mamaya, off the record. We have a question from Jeff Perdon of Kapamilya Online. Hi, Jeff. First question po, bukod po sa personal experience ko ng ibang tao, saan po kayo humigit ng inspiration kung nagsusulat po? Naku, syempre importante, kaya nga yung relatability nang gagaling sa totoong experience siya ng tao, di ba? Pero minsan, marami din akong kanta na isulat na base sa script, base sa narrative. Bibigyan ako ng TV prod or ng Star Cinema ng script ng movie o yung script ng series or yung synopsis ng series and susulat ako base doon. So, ang gaganda ng mga ginagawa natin mga stories, di ba? Yung mga writers ng ABS, napakahuhusay. So, pag nabasa ko yung synopsis o yung storyline, ang daling makakuha ng inspiration from that. Kaya marami din sa mga OSTs na nagawa ko, na sulat ko, ay na-inspire ng mga storylines na sinulat ng mga creatives natin sa ABS. Sir, curious lang din po, yung mga kanta niyo po na nire-revive po ng ibang artist po, ano po ba yung process or resource po? Paano magre-revive? Actually, pag may mga kanta ako na gustong i-revive ng artist, pinapaalam naman yan sa akin. Gustong i-revive ni ganyan yung song, pwede bang ulit. Katulad ng yung Pagbigyang Muli ni Eric Santos. Medyo marami na siyang naging version eh. Nagkaroon ng version si Antenor, nagkaroon ng duet version with Regine, di ba? Nagkaroon ng version si Darren. Tas ano lang, yung kaka-release lang yung version ni Angeline for the Lin Lang soundtrack, di ba? So, halimbawa, yung mga covers na yon, yung mga versions na yun ng songs, pinapaalam naman yun sa kung sino yung songwriter ng kanta. Tapos pag okay ako, i-approve ko, record na nila, ganun naman. So, every time naman nakakakita kayo ng cover of a song that I've written, lahat naman yun dumadaan sa akin. Or any other songwriter na sumulat ng kanta, kailangan ipaalam sa akin. And ang ganda ng version ni Angeline ng Pagbigyang Muli. Correct. Ang ganda rin ng gamit sa Lin Lang. Ayun. Okay. Thank you, sir. Thank you, Jeff. We have a question from MJ Felipe of TV Patrol. Ilang years na ka, Hi, MJ. 2023 ngayon, di ba? 22! Kasi 2001 ako. Ayun. Okay. What song made you rich? Ay, pwede bang my first big paycheck? Hindi ako yung clear na yan. But what I'm asking is, what song of yours made you rich? Oh no! Marinig. Ang dami. Paano ba yung rich? Ito, contextualize ko. Sige. Sabi kasi ng matatanda, walang pera sa pagiging musikero. Correct. Yun ang sinasabi ng matatanda. So pero ngayon, ang kasi ang landscape, you have Spotify, you have Correct. SoundCloud, you have all these platforms. So sa 22 years mo, I mean, kung hindi ka kumikita dyan, dapat matagal ka na umalis. Correct. So it's really in your heart to produce music. So what I wanted to know is, alin sa mga kanta mo made you very rich? Grabe. Siguro, Killer filthy rich question. talaga. Pero, Killer question. okay, may dalawa akong instances na sasabihin na, may pera dito. Na malaki yung pera makukuha ko. Kasi, syempre, it's my body of work already. And yung
yung ano, yung long tail ng earnings ko from the several hundred songs that I've written na kumikita, pero pag nakuha mo yung revenues in bulk, ang laki talaga. Pero syempre, nakita ko na may money kasi the 1 million check that I got from Himig Handog 2001 for Taratena. And then yung first check ko, kasi inabot ko yung physical, tapos nagkaroon ng ringtones, di ba? Tapos na-affect ng piracy somehow, mga early 2000s yung physical sales, tapos nag-transition tayo to digital. And now, digital is really earning well. So, nung panahon ng ringtone, nakakuha ako ng 1/4 check of 800,000 for Pagbigyang Muli. From one telco lang yun. So, yun yung Pagbigyang Muli is the first ballad that I've written for Eric, and Taratena is the grand prize winning song ko from Himig Handog. And yes, may pera na makukuha from songwriting. And to think na first check ko yon for Pagbigyang Muli and it's a ringtone royalty check from one telecom company. So, And for one yung point. Pagbigyang Muli is your biggest... Pagbigyang Muli was my biggest earning ringtone nung time na yun. No, all in all. Ay, all in all? All in all. Okay, pinakamalaki kong royalties all in all, I must say, Pagbigyang Muli, Patuloy ang Pangarap, and Pinoy Ako. Those three songs really gave me a lot of money. Kasi overnight. Pinoy Ako is 8 times platinum, di ba? And maraming licenses na nagamit yung Pinoy Ako. Multi-million. We have a question from Carlos Aragon of Kapamilya Universe. Nasabi niyo nga po na pangarap niyo ng bata kayo is lawyer. Ano po yung masasabi niyo na ngayon po, naging artist po kayo in this naging lawyer? Okay, actually, yung pangarap ko maging lawyer nung bata ako, nagamit ko pa rin naman somehow yung kasi feeling ko pwede talaga ako maging lawyer. Kasi magaling ako magsuyod ng contracts. So, alam ko, medyo mataas yung awareness ko on how to protect my rights, and somehow, maraming artists din yung natulungan ko in protecting theirs also, and naging advocacy ko na rin talaga, especially with the artists that I work with, the young ones na i-equip sila and turuan sila kung ano yung mga rights na kailangan nilang i-protect as a creator, as a songwriter, diba? As a record producer. So, ayun, feeling ko yung pangarap ko yun ng bata ko, somehow na-apply ko siya sa mga contracts na music related. Ayun. Sa ngayon po, sino gusto niyo pong makatrabaho ng artist? Like, for example, foreign and international. Ay, nako. Kasi lahat ng sobrang favorites, lahat ng sobrang mga icons sa local industry, sobra akong blessed na parang masabi na lahat sila nakatrabaho ko na. Nung 20th anniversary ko, sobra kasing, gustong gusto ko na magkaroon ng opportunity to work with Rico Blanco. Siya na lang yung nasa bucket list ko na hindi ko pa nakatrabaho. So, naglakas sa loob ako, minessage ko siya, sabi ko, Sir, gusto kong makapagtrabaho tayo finally dito sa ginagawa kong project. And he said yes. So, yun yung ginawa namin yung version ng Pinoy Ako, ginawa namin Pinoy Tayo for his version. So, after noon, kasi from Gary V, Lea Salonga, Regine Velasquez, Lani Lucia, Sir Ogie, everyone na sobra that I look up to, all the artists that I look up to, nakatrabaho ko na, siguro si Mariah Carey na lang. Why not? Oy, pero mangangarap ka na lang, di ba? Correct. So, pero syempre, super impossible yun kasi she writes her own songs and napakagaling na songwriter ni Mariah. Pero kung mangangarap ka na lang, edi yung mangarap ka na ng imposible. For my last question po, sa dami niyo na pong achievement and narating sa buhay, ano pong next sa life niyo and ano po yung pangarap niyo
in the future? Or ngayon po? Na Okay, ang pangarap ko in the future, sana, kasi hindi ko rin naman pinalano yung nangyari sa akin. Yun nga, sabi ko nga kanina, you just keep doing what you're doing, and then put in the hard work, gawin mo lang ng gawin, and then the success will come right after. Hindi mo paplanuhin yung success, but you will work for it, diba? You will do what you love doing every day, and then darating yung success ng hindi pinaplano. So ako gagawin ko lang kung ano yung ginagawa ko, and I will make sure na I'm always putting my best foot forward, and lagi kong binibigay yung best ko. And ayun, sana mas marami pa akong magawang kanta na magiging soundtrack ng buhay ng mga taong nakikinig. Kung gagawa ka po ng kanta para sa sarili mo or sa buhay mo, anong title po? Gusto ko nang bumitaw. Hindi. Joke lang, gusto ko nang bumitaw. Patuloy yung pangarap. Totoo yan. Kasi hindi natatapos yung pangarap natin. Di ba? So, meron kang dream, ma-achieve mo siya, and then, okay, yung next dream naman, hanggang, ayun, tuloy-tuloy lang talaga yung mga pangarap natin. Ganun naman tayo, di ba? Lahat naman ng tao ganun. Meron kang goal na gustong i-achieve, na-achieve mo na, okay, next goal tayo. So, totoo yung sinasabi ni Angeline na patuloy ang pangarap. Yung point. We are down to our